So, ito na po yung pinakita ko ingredients kanina sa fried rice, So, luluto na tayo mga langga. So, nag-melt ako ng butter. I use butter to melt to cook for fried rice. And then, after that, sinunod ko na rin yung minced garlic ko, mga langga. Yes. Then, i-mix nyo lang siya. Stir-fry nyo lang siya ng stir-fry. And then, after that, sinunod ko na rin yung ring peas. Kaya ko siya inuna kasi matigas pa to. Kasi fresh, medyo matigas pa po. So, kailangan muna natin unahin yung mga matitigas na veggies. Stir-fry nyo lang siya ng stir-fry. Yes, until sa tingin nyo na malapit na siyang maluto. Di naman kailangan na i-overcook nyo. Then next nyo yung Chinese sausage. Ayan. Chinese sausage. Nabubulaw na naman si ako. So, mix nyo lang siya, mga langga. Ganyan. Mix nyo hanggat sa manunuto na siya. At least half cook pwede na. Kasi later naman, hango-hangoin mo rin yan. Then, next mo na din yung carrots. Yes, ganyan yung pagkahiwa ko. Nakikita niya, maliliit lang siya. Yes, yung perfect lang talaga siya sa pang-sinangag, pang-fried rice. Yes, ganyan. And then, naman din sobrang laki. Yes, kasi pangit din kasi pag sobrang laki din talaga eh. Maliliit is good na for me, But it's up to you pa rin naman yun. Ano yung choice niya, mga langga. Sa akin kasi, ganito ako magluto ng fried rice. May way para magluto ng fried rice po para sa mga amo ko. At gusto rin kasi nila to. Although, iba't iba ang ingredients ko, kung ano kasi kuhanin dyan sa ref, kung ano yung mga available, yun yung gagawin ko. Hindi na ako naghahanap pa ng iba. Yes. Ayan, then sinunod ko na din yung corn. Ang corn, hindi rin luto yan. Fresh din yan. Hinihiwa-hiwa ko rin siya ng ganyan. Yes, slice nyo lang siya sa knife. Yes, and then, mix nyo yun po. Mix all together. Hanggat sa maluto po yung mga ingredients po. And then, after na po niyan, yan, ayan na po siya. Kasi na-mix ko na po yan. And then, put the rice na po. Alalay lang po, dandahan. Then, hango-hanguin niyo siya. After niya may lagay yung fried rice. Yung rice. Yan. Naglagay mo na kayo ng counting portion and then mix together. Hindi siya ibuhos ng biglaan kasi mahihirapan din tayo. Yes. And para ma-absorb naman yung konti-konti ng ibang ingredients. So, ayan. Ganyan yung ginagawa ko. After nito, mga langga, dry kasi yung result nito ng ng sinangag ko. So, napapansin nyo, yung oil na yan, lumabas kasi yung oil ng sausage. So, kaya medyo maraming oil. Parang ang kala nyo tingnan, napakaraming oil. Yeah, mas maganda talaga kung ang gagamitin yung kanin para dito is yung galing sa ref, leftover. Kasi pag mabasa yung bagong luto, siya, pangit, lagkit. Yes, ganun. Lalo na kapag gagamit kayo ng Chinese sausage, so much better talaga yung leftover na rice. Yan. Ngalaga ko kanina nito na kadami ng kain. So, gusto nila to, sila magpamilya. Ako rin, gusto ko rin. Dati hindi talaga ako kumakain itong Chinese sausage na to. So, siguro parang nasanay na lang din kasi nga, tinagal-tagal ko ba naman dito sa Hong Kong, no? Parang na-immune na ako sa mga food nila. Minsan nauumay na nga ako eh. Pero no choice tayo kasi kailangan natin kumain. And at the same time, ako kasi nagluluto. Kaya parang siguro parang nauumay na din talaga ako. Nanawa na ba? Ako ang nagluluto. Ako nade-decide ko anong tatakain ko sa kanila. So, yan, naumay na. So, ayan na siya, mga langga. Na-mix ko na yan halos lahat. Diba? Napaka-pretty. So, colorful. Ganyan. Mix ko yan. Mini-mix ko lang yan ng mini-mix. So, ganyan na siya ang result niya. Hindi na rin siya mamantika. Hindi siya super mamantika. Kasi, mix together mo kasi. Yan. Tapos, tansyahan lang din po, no? Yung ingredients na gagawin nyo, make sure na yung rice nyo is good for that ingredients din naman. Huwag kayo maglagay ng sobras. Ayan na po. Thank you.